As in, literal talaga na nagbaldis ako ng everyday. Hindi naman everyday, siguro weekly nagbabaldis ako. Yung ini-sketch mo ng ballpen yung daily na yung daily date ng kalendaryo ng month. Ganoon ang ginagawa ko. Ginawa ko yung mga kamanoy siguro sa loob ng 3 months. Ususangpu. Kastusa. Kastusa. ठीक छ राम्रो छ Apakah Barma? Hai, alhamdulillah baik. Malaso. Assalamualaikum abad. Aywa, panalo mga kamanoy. Panalo, marhaba. Good morning. Oh, good morning, marhaba. Marhaba, masalker. Pagdating. Apakabar. Kastusa. Kaysa. Yan po yung iba-ibang greetings na lagi natin napapakinggan dito mga kamanoy. Dito sa bilang worker dito sa Middle East. Nga pala, ako'y pauwi na. Galing sa aking trabaho at around 3 o'clock in the morning. Alright. Ngayon meron tayong subject. Ating topic ngayon ay ang tanong. Ang tanong kung malungkot ba dito sa Middle East. Ang ganda ng background ko. Ang ganda ng light effects. Bagong ginagawang building yan mga kamanoy. Bubian Bangso. Isa sa malaking bangko dito sa Middle East, sa Kuwait. Nga pala mga kamanoy, sa Kuwait ako. Okay, huwag natin patagalin. Itong kwento ko na to, base to sa personal na experience. Ngayon, kung malungkot dito sa Kuwait, sa Middle East, gawin natin Middle East kasi pare-parehas lang, gaya sa mga nakaraan kong vlogs. Base kasi sa tatanong ko sa kapwa mga OFW, halos walang pagkakaiba. Siguro sa Saudi, mas mahigpit doon kasi obligado doon mag-hijab yung mga babae. Hindi yung cover yung mukha mga kamanoy, yung magtaklob ka sa ulo. Yan ang hijab na tinatawag. Okay. Ngayon, bakit malungkot sa Middle East? Kasi para sa akin, subjective siya maaring nakita mo lang sa mga vlogs or may kakilala ka pinagtanungan. Ngayon, ito naman sa akin, ito naman sa side ko mga kamanoy. Bakit malungkot sa Middle East? Kasi literal na nalungkot ako noon mga kamanoy. Kasi talaga yung na-feel na homesick ka. Ganun siya. Feel ka ng homesick. For the first year, talaga nag-strive ako noon, nag-struggle ako mga kamanoy. Kasi yun yung kauna-unahan ko na mawali sa pamilya ko ng malayo Kasi 'di ba, even though na adventurer ako, I love to travel to different places. But yung mawalay ka sa pamilya mo ng few months, medyo challenging siya Ayun, actually yung nangyari sa akin noon, yung lungkot na naramdaman ko noon, emotional. Sa emotional muna tayo. As in, yun, alam nyo mga kamanoy yung kalendaryo. Yung kalendaryo, idinikit ko yung mga kamanoy sa wall ko. As in, literal talaga na nagbaldis ako ng everyday. Hindi naman everyday, siguro weekly nagbabaldis ako. Yung ini-sketch mo ng ballpen yung daily na yung daily date ng kalendaryo ng month. OMG. Ganoon ang ginagawa ko. Ginawa ko yung mga kamanoy siguro sa loob ng 3 months. OMG. Yung pagbabaldis, pagbibilang ng araw. Ganun yung naramdaman ko na lungkot yun. Sa first 3 months talaga ay yung tipong maluha-luha ka na ang bigat ng pakiramdam mo bilang baguhan na OFW. Kasi usually di ba, kung tayo ay nagtatrabaho sa malayo, kung sa Pilipinas based lang, within few months or within few weeks, uwian tayo. Siguro kung nagtatrabaho ka ng Mindanao or Bisaya, yung talagang medyo may distansya, pero mas malungkot talaga kasi parang yung nabivisualize mo na hindi mo talaga kayang umuwi anytime na gusto mo. Kasi unang-una ang layo, Middle East. Ganon yung makulit na nangyari sa akin, yung pagbaldis ng 3 months. Nag-iisip talaga ako nun mag-resign. Kaso ang iniisip ko din, wala akong pambili ng ticket. OMG. Kasi merong tinatawag sa, ewan ko dyan sa ibang area ng Middle East. Sa UAE, sa Saudi, sa Bahrain, sa Qatar.
kung pwede, kung meron kayong 3 months period. Yung 3 months period na yun mga kamanoy, yung pwede kang umatras sa kontrata mo na wala kang babayaran. Paki-comment na lang mga kamanoy. Sa amin dito sa Kuwait pwede yun. Pero sagot mo yung ticket mo. Yun ang, teka lang mga kamanoy. Punta tayo dito sa taas kasi mabilis yung sa harapan natin. Truck. I-safety natin yung sarili natin. Kaya nagbibisikleta ako dito sa highway mga kamanoy. Nga pa yung sa likod, nga pala mga kamanoy, yung sa likod ko, White Tower. Yun yung pinamatangkad na tower sa dulo. Alhambra Tower. Yan ang pinaka-trademark dito ng Kuwait. Isa sa mga tawag doon, mga marker ng Kuwait. Yun, yun, sa 3 months, hanggang nakasurvive ako, sa awa ng Diyos, 3 months. Tapos sa 6 months uli, ganun pa rin. Talagang gusto ko na ulit. Hindi pong tawag doon, lumilitaw yung utak mo pag sa trabaho ka. Kasi sa lungkot na, sa homesick na nararamdaman mo. Yun yung literal na naramdaman ko na lungkot. Pero, after a year, yun, nung makasurvive ako na after a year, yun, medyo okay na ako, nakamove on na ako kamatay. Ngayon, doon tayo sa emotional yun Ngayon, doon tayo sa recreational, sa activities Kung hahanapin kung mahilig kang gumala, ay hindi ka dito sa Kuwait. Hindi dito yung location mo. Hindi to yung para sa'yo kung mahilig kang gumala. Yan, kasi limitado yung galaan dito hindi katulad sa atin. Mayroong mga mayroong mga inuman. Alam natin yung naratibo yung notion ng naratibo ng Middle East. Pag Middle East mahigpit walang anak. Mayroon patago at mahal. Yan, pag party goer ka, hindi ka pwede dito mga kamanoy. Pwede pa sa Dubai siguro kasi medyo open doon Dito sa Kuwait hindi. Ngayon mga pasyalan, wala masyado dito sa Kuwait mga kamanoy. Plain lang dito baga kung ikukumpara mo sa lutuin, wala masyadong ricado Yan ang Middle East, lalo dito sa Kuwait. Wala dito. Siguro sa Dubai pwede pa pero hindi katulad kasi sa atin sa Pilipinas. Kahit saan mo gustong pumunta, kahit anong gusto mong puntahan, pwede, meron, available dito wala. Meron siguro gaya ng mga tawag doon, mga kumahilig sa baril-barilan, tawag doon. Meron namang dagat dito. Meron din naman limited na mga area na pupuntahan yung sa Tala. Saan na? Tala ba? Yung parang mga talambas dito. Pero, ang problema, kung can afford mo. Kasi ang mahal ng taxi fare dito. Kasi pag initial, nabaguhan ka dito sa Kuwait, galing ka hard ka overseas, mababa ang offer kumpara sa amin ng mga local hard. Almost doble ang offer sa amin. Kaya pag nabaguhan ka lang dito sa Middle East, usually lahat din sa Middle East mababa ang offer. Tama, kahit naman siguro sa Saudi, kahit siguro sa Bahrain, sa Qatar, sa Lebanon, pag baguhan ka, mababa talaga ang offer kumpara sa mga locally hired, yung mga na-transfer sa ibang company. Almost doble ang sahod. Yun, ano pa ba? Yun lang mga kamandoy, kung basta, para sa akin, kung party goer ka at homesick ka, lagi ka na homesick, yun, hindi ka pwede dito. Kung sa ibang bansa. Maybe itong dapat sa... panalo! Saan kayo kumuha? Ng mga... Ha? Bomba? Pala yung mga kapwa natin mga Pilipino,